Suportado ng ilang malalaking grupo ng mga negosyante ang pananatili sa pwesto ng buong economic team ng Administrasyong Marcos. Sang-ayon din ang ilan sa kanila sa ginagawang rigodon na talagang dapat daw ibatay sa performance. Nakatutok si Maki Pulido. Sabi ng ating konstitusyon, Pangulo ang may tanging kapangyarihan na mag-appoint sa matataas na posisyon ng gobyerno tulad ng mga miyembro ng kanyang gabinete. Kaya hindi naman nabago ang mga cabinet revamp. Halos walang galawan noong Duterte administration halimbawa, pero nakailang palit ng mga cabinet secretary si dating Pangulong Noynoy Aquino, gayon din si dating Pangulong Gloria Arroyo. Malawakan naman ang balak ni Pangulong Marcos. Sa ngayon, 52 opisyal sa Executive Department ang nagsumite ng kanilang courtesy resignation. Nang i-anunsyo ni Pangulong Marcos ang balak niyang cabinet revamp, nagulat ang ilang malalaking grupo ng mga negosyante. Masaya naman daw kasi sila sa trabaho ng kasalukuyang economic team ayon sa Philippine Chamber of Commerce and Industry, kasama mga kalihim ng NEDA, Finance Department at Budget Department sa mga unang nagsumite ng courtesy resignations kahapon. We believe that what they're doing and what they are planning to do is on the right track in improving our economy. Ganyan din ang sentimiento ng Makati Business Club o MBC. Sabi ni Apa Ongpin, Executive Director ng MBC, naniniwala silang best for the job ang mga miyembro ng economic team ng administrasyon. Disruptive o nakakagulo raw kung mapalitan ng marami sa kanila, kaya sana naman manatili sa pwesto ang karamihan sa kanila. Umaasa rin ang Philippine Chamber of Commerce na hindi mapalitan ng economic team. That is actually what we're looking forward to, no? Because right now, the economic team that we have are doing the best they can. Tila nadinig naman ang kanilang daing dahil hindi kasama sa rigodo ng economic team na kinabibilangan ni na Trade Secretary Cristina Roque, Finance Secretary Ralph Recto, Budget Secretary Mina Pangandaman, Economy, Planning and Development Secretary Arsenio Balisacan at Presidential Assistant for Investment and Economic Affairs Federico Go. Suportado naman ng Federation of Filipino-Chinese Chambers of Commerce and Industry ang malawakang cabinet revamp. Narinig at nakinig daw si Pangulong Marcos sa panawagan ng taong bayan para sa mas maayos na serbisyo at pagpapatakbo ng gobyerno. Tama raw na repasuhin ang performance at efficiency ng mga cabinet members. Hakbang daw ito sa tamang direksyon, sabi ni Cecilio Pedro, immediate past president ng Filipino-Chinese Chambers of Commerce and Industry. Choosing the right people is a key moving forward. So we're always in favor of change. Sana lang, sabi ng Management Association of the Philippines, kwalipikasyon ang maging batayan ng mga bagong appointment. Really, it's about meritocracy, it's about who can perform. Kasi ang impact talaga nasa mga tao, mga Pilipino, di ba? So, importante na yun yung mga mapili niyang mga kabinete niya. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. Humingi ng saklolo sa gobyerno ang isang OFW para sa iniinda niyang karamdaman. Pero ang inasam na tulong mula po sa OWA, hindi na inabutan ng OFW na binawian na ng buhay. Dumulog po sa inyong Kapuso Action Man ang kanyang mga kaanak sa pag-asang makukuha ang benepisyong hindi natamasa. 5 taong naging overseas Filipino worker ang 42 anyos na si Jeveline. Nagbalik bansa siya noong Disyembre 2023 dahil sa nakatakdasan ng operasyon sa matres. Para makatulong sa gastusin, nag-apply siya sa programa na Balik Pinas, Balik Hanap Buhay ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA. Ang problema, hindi na inabutan ni Jeveline ng tulong dahil Enero 2025 na. Dumating ang checking nagkakahalagang 20,000 piso. 4 na buwan makarang pumanaw ni Jeveline. Yung result po sa kanya is ovarian cyst cancer, stage 4. Nung pumunta kami ng bangko, hindi na po ma-release kasi nakapangalan sa ate ko. Bagaman dismayado dahil hindi na inabutan ni Jeveline ang benepisyong dapat ay natanggap niya noong buhay pa. Umaasa ang pamilya na matulungan pa ng OWA ang naulilang anak ng OFW. Nawalan na po ako ng pag-asa na makuha ko kasi wala naman sila sinabi ko ano yung gagawin. Dumulog ang inyong Kapuso Action Man sa OWA Region 6. It's unfortunate na while her benefit was being processed, si OFW Adok ay nag-pass away. What transpired from our point of view is that we were processing the documents as a going concern. We were not informed na namatay pala siya
Nagkaroon daw ng miscommunication kaya hindi na ibigay ang cheque sa OFW sa loob ng itinakdang 6 na buwan. We were trying to get in touch with them. Hindi naman sila nakakapag-reply sa amin. Ang contact info na hawak namin ay contact info ni OFW Ado. So nung namatay siya, wala nang sumagot. I gave instruction na mag-visit ka agad sa family, and that was only when we found out na ang kausap ng family pala ay yung province. Sa ngayon ay na-issue na ng bagong cheque ang pamilya at makakatanggap din sila ng iba pang benepisyo mula sa OWA. Once ma-process namin yung death and burial niya, that's 120,000. And meron pa siyang sinasabi natin Education and Livelihood Assistance Program, which is another one-time 15,000 plus scholarship sa eldest niya na anak. Labis na nagpapasalamat ang pamilya ni Jeveline. Mission accomplished tayo mga kapuso. Para sa inyong mga sumbong, pwedeng mag-message sa Kapuso Action Man Facebook page o magtungo sa GMA Action Center sa GMA Network Drive, corner Samar Avenue, Diliman, Quezon City. Dahil sa anumang reklamo, pang-abuso o katiwalian, tiyak, may katapat na aksyon sa inyong Kapuso Action Man. Gustong imbestigahan sa Senado ni Senator Bato de la Rosa ang anyay kuntsabahan ng PNP at International Criminal Court. May natanggap umanong sumbong ang senador na ilang taga-ICC ang namilit magpapirma ng mga prepared affidavit sa ilang aktibo at retired na pulis para tumestigo laban sa kanya. Nakatutok si JP Soriano. Dati nang naghahanda si Senador Bato de la Rosa sakaling magkatotoo ang usap-usapan at ipa-aresto rin siya kaugnay ng kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na crimes against humanity sa International Criminal Court. Pagdating ng araw, nalalabas yung warrant of arrest ko, uhulihin ako ng PNP. Ito lang masasabi ko sa inyo. Ito lang masasabi ko sa inyo. Lahat ng ginagawa nila ay illegal. Ngayon, paglalahad ng senador, ilang aktibo at retired na pulis ang nagsumbong sa kanyang may ilang taga-ICC umano ang pumunta sa mga hotel sa Pasay at Ortigas. Pinilit umano ang ilang pulis na tumistigo laban sa kanya, kaugnay ng umano'y EJK sa gitna ng war on drugs ng Duterte administration. Tinatakot nila yung mga pulis na kung hindi kayo mag-sign itong prepared affidavit, may prepared affidavit sila na pinapapirmahan, ay kayo ang madidiin ngayon sa kaso. May mga active, may mga retired na pulis na pinapatawag nila, and of course, this is with the concurrence and with the facilitation of the PNP leadership. Sa pagbabalik sesyon daw ng Senado, magpapatawag si De La Rosa ng hearing para maimbestigahan ang anyay kuntsabahan ng PNP at ICC. Suffice it to say that yung affidavit na gusto mapapirmahan sa kanila ay naglalaman ng mga incriminating statements laban kay Pangulong Duterte at sa akin. At yung mga pulis naman, lalong-lalo na yung mga retired na very powerless, ay natatakot din. Yung iba ay nakapirma daw at yung iba naman ay nagmamatigas, hindi pumirma dahil it was done in the absence of their lawyer. Wala pang maibigay na larawan o anumang ebidensya si De La Rosa kaugnay sa umano'y pagpapapirma ng ICC ng prepared affidavit sa mga pulis. Pero bakit di raw silipin ang CCTV footage ng mga hotel kung saan idinaos ang mga sinasabing pulong? So advisean ko na kayo, huwag niyo itamper yung CCTV ninyo na nakikita doon kung sino-sino mga Pilipino ang nagkukutsabahan dyan sa mga dayuhan para gumawa ng investigasyon dito sa ating bansa. Tinawagan at pinadalhan ng mensahe ng GMA Integrated News si ICC Assistant to Counsel Attorney Cristina Conti upang kunin ang kanilang panig, pero wala pa silang tugon sa ngayon. Wala pa ring tugon ang PNP. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Nadagdagan pa ang mga reklamong kinakaharap ng Pangasinan Solid North Transit Incorporated. Kasunod ng paghahain ng civil case ng pamilya ng mga nasawi sa malagim na disgrasya sa SCTEX. Mahigit 100 milyong piso ang hinihinging danyo sa kumpanya. Nakatutok si Chino Gaston.
Ito ang kuha ng CCTV footage sa malagim na aksidente sa toll plaza ng SCTEX noong May 1 na ikinamatay ng 10 katao. Ang itinurong sanhi, ang Pangasinan Solid North Transit bus na ito na ang driver nakatulog umano habang nagmamaneho. Halos 3 linggo matapos ang insidente, naghain na ng reklamong sibil sa Quezon City Hall of Justice ang mga naulila ni Philippine Coast Guard personnel Dayan Janica Alinas na kasama sa mga nasawi. 50 milyong pisong danyos ang kanilang hinihingi mula sa driver at may-ari ng Pangasinan Solid North Transit Incorporated. Personal na sinamahan ni DOTR Secretary Vince Dizon ang pamilya at kanilang abogado sa paghain ng reklamo. Namatay din sa pangyayari ang asawa ni Alinas. Ayon kay Dizon, sana'y magsilbing paalala sa mga bus companies ang aksidente sa pananagutan at responsibilidad ng mga public transportation companies. This is our responsibility, no? Ang importante dito, it's not just yung, hindi lang yung sumasama tayo dito at tinulungan natin ang mga pamilya sa pamamagitan ng pagbigay ng legal counsel. Pero ito ay mensahe sa lahat ng mga bus company na hindi natin ito tolerate ito. Mula Quezon City, nagtungo naman si Secretary Dizon sa Antipolo para naman sa pagsampa ng 80 million pesos civil suit para sa 8 miyembro ng isang religious group na namatay rin sa parehong insidente. Paglilinaw ni Dizon, bukod pa ang mga civil case na ito sa reklamong kriminal na isasampa naman ng Department of Justice laban sa kumpanya. Samantalang, ang administrative case naman patuloy na dinidinig ng LTFRB. Sinusubukan pa naming kuhanan ng pahayag ang kampo ng Solid North tungkol sa mga inihaing reklamo. Dati nang sinabi ng kumpanya na handa silang harapin ang pananagutan dahil sa aksidente. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston nakatutok, 24 oras. Tuwing may bagyo, bilyon-bilyong piso ang nawawala sa sektor ng agrikultura. Kaya naman, isang smart invention na tututok dyan ang ginawa ng mga estudyante sa Calamba, Laguna. Presenting Project Salimbay, na di lang palulutangin sa baha ang tanim, kaya pang mag-self-irrigate kapag tag-init. Tara, let's change the game! Tinagurian mang agricultural country ang Pilipinas. Nanatiling hamon ang hindi na matansyang panahon, lalo sa gitna ng tumitinding epekto ng climate change. At dahil wala nang pinipiling panahon ang bagyo o kahit malalakas na ulan, apektado ang kalendaryo ng pagsasaka sa bansa. Isang suliranin na nais masolusyonan ng mga student developers mula sa Calamba City Science Integrated School. Sa sector of agriculture, madaming problemang na-encounter kasama po dun yung pagkamatay ng mga ani nila before pa nung time na dapat aanihin siya. Kaya naisip ng kanilang team, what if kaya lumutang na mga taniman kung bumaha? Introducing Project Salimbay, Soaring in English. Ang content po nung sabihin natin, yung floating bed na yan ay coconut coir, bamboos, pati mga biodegradable foams. Ang mga nabanggit na material ay buoyant o kayang lumutang. Sa mga material na yan, may lupang taniman. Sinubukan namin kung effective ito gamit ang rain simulator. Oh, it's raining! Bumahaman, ang mga tanim hindi basta-bastang maaapektuhan. Meron na po siyang yung floating bed sa ilalim para pag nagkaroon ng baha, lulutang na lang po talaga siya. Hindi rin malulunod ang mga tanim ng ulan dahil ang sobrang tubig aagos papunta sa isang tangke. Ito po is for underground, which is ito nga po yung underground storage. Para ma-contain po yung tubig, para mas madaling ma-simulate yung baha. Yung nakolekta po naming tubig sa ilalim galing po sa ulan is ito naman po yung gagamiting tubig para naman po sa tagtuyot. At paano malalaman kung kailangan ng madiligan ang mga tanim? May mga sensor ito na ginagamitan ng solar power. Meron po kaming isang specific code na nakakonect po sa moisture sensors. Kung kulang ang moisture o tubig sa lupa, automatic na magbubukas ang pump para maglabas ng sapat na lang na tubig. Now that's smart irrigation. So perfect to. Kasi mga extreme conditions, El Nino o di kaya naman La Nina. Dahil sa climate change, di natin alam kung kailan mag-occur. Kung daming bagyo, di ba? Recently, ngayon,
yung summer natin ngayon, di ba? Iba yung init. Pero ang concept po kasi ng sensor na to is kapag na-detect niya na po yung mismong tubig, automatic po siyang titigil. There you have it mga kapuso, another innovation from brilliant minds na kapag ka na-develop, malaki ang maitutulong sa mga farmers to secure their crops. Para sa GMA Integrated News, ako si Martin Javier, changing the game! Pinagpapaliwanag ng Ombudsman sina outgoing Cebu Governor Gwen Garcia at DILG Undersecretary Rolando Puno kaugnay ng hindi umano pagtalima sa suspension order sa gobernador. Binigyan ng 5 araw si Garcia upang ipaliwanag kung bakit hindi siya dapat sampahan ng indirect contempt. Sabi ng Ombudsman, natanggap daw ni Garcia ang kopya ng suspension order noong April 29 pero sa kabila ng immediately executory nature nito, hayagang hindi sumunod si Garcia. Pinatawa ng 6 na buwang preventive suspension without pay si Garcia kaugnay ng umano'y grave abuse of authority matapos bigyan ng special permit ang isang construction company ng walang environmental compliance certificate mula po sa DNR. Sabi ng kampo ni Garcia, natanggap na nilang show cause order kahapon. Pero git nila, naglabas ng temporary restraining order o TRO sa suspension order ang Court of Appeals. Kaya wala umunong illegal na basihan para patawan ng indirect contempt ang gobernador. Samantala, sa show cause order laban kay Interior Undersecretary Puno, sinabi ng Ombudsman na hindi raw ipinatupad ng DILG ang utos nito dahil hinihintay ng ahensya ang sagot ng COMELEC. Hindi pa batid daw ng tanggapan ni Puno na immediately executory ang utos. Patuloy naming sinisikap makuha ang panig ni Puno. Samantala sa Iloilo, sugatan at nagtamo ng bali sa binti ang 10 taong gulang na batang lalaki matapos mabangga ng isang van habang tumatawid. Ang nahulikam na insidente sa pagtutok ni John Sala ng GMA Regional TV. Sa kuhang ito, makikitang payapa pa ang isang bahagi ng National Highway sa Barangay Halawud Sur sa Zaraga, Iloilo, pasado 2:00 ng hapon kahapon. Pero ilang sandali pa, dumaan ang isang van na nasalpok ang tumatawid na batang lalaki. Kita kung paanong tumilapon ang bata ng ilang metro. Kinilalang biktima na si Juner Jess Anyos. Papunta sana ang biktima sa kapilya para dumalo sa misa. Nag-iisa raw siya dahil naiwan ng kasamahan. Tapos ang bako na rin, di anay magtabok. Kay may van, tapos may nagpaypay siya, way ko kabalo kung sinoto. Tapos pagdalaga niya, ito nabungguan sa. Nagtamo ang biktima ng sugat sa ulo at bali sa kanang binti. Nasa maayos na siyang kalagayan sa ospital sa Iloilo City. Ang driver ng van na papunta sa bayan ng Dumangas nakipag-areglo sa pamilya ng biktima ayon sa pulisya. About sa settlement nila sa ospital, okay man ang driver sa van. Mula sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, John Sala. Nakatutok 24 oras. Ngayong mainit ang panahon, palaging pinag-iingat ang mga may hypertension dahil sa posibleng komplikasyon na dulot ng sobrang alinsangan. Sa talangan ng Philippine Statistics Authority, pang-6 ang hypertension sa mga pangunahing sanhi ng pagkamatay sa bansa noong nakaraang taon. Kaya ngayong Hypertension Awareness Month, libreng serbisyong medikal ang handog ng GMA Kapuso Foundation sa mga taga-Liliw sa Laguna. Paggawa ng tsinelas ang pangunahing kabuhayan ng mga taga-Liliw sa Laguna, gaya ni Alma, pero dahil sa init ng panahon at sa tagal ng pagkakaupo sa trabaho, nakakaranas daw siya ng pagkahilo, lalo na kapag hindi nakakainom ng maintenance medicine para sa high blood pressure. Lagi pong nahihilo, nasa ulo ko, kasama yung bato. Ganito rin ang nararanasan ng kanyang katrabaho na si Ruel. Pero hindi pa raw siya makapagpa-check up dahil mas prioridad niya ang pangangailangan ng anak, lalo na't mag-isa niya itong itinataguyod. Pag ako nagpapa-BP, mataas ang BP ko. 180 over 120. Ngayong Hypertension Awareness Month, binigyan pansin ng GMA Kapuso Foundation ang kalusugan ng mga manggagawa ng tsinelas sa Liliw. Nagsagawa tayo ng libreng ECG o electrocardiogram test para malaman kung may problema sila sa puso at hemoglobin A1C blood test para naman malaman ang kanilang sugar level sa nakaraang 3 buwan. May consultation at lecture din
Ang normal po na blood pressure, according po sa American Heart Association 2024, hindi po hihigit sa 120 na systolic at hindi po hihigit sa 80 na diastolic pressure. Kapag po more than 130, hypertensive na po ang isang pasyente. Pwede pong magresulta po sa pagkakaroon ng sakit sa puso, sakit sa bato at stroke kapag hindi po naagapan. Ipinasuri na rin natin si Ruel at dito nakumpirma na siya ay may high blood pressure. Kaya niresetahan at binigyan na rin natin siya ng gamot. Advice po ay ituloy po natin yung monthly follow-up sa ating mga health center at sa main health center. Nakatanggap rin ang ating mga beneficiaries ng mga gamot, mga giveaways at pagkain at protective gloves na magagamit nila sa trabaho. At dahil sa walang tigil na pag-ulan sa Maguindanao del Sur, nagdulot ito ng malawakang pagbaha doon kaya agad pong umaksyon ang GMA Kapuso Foundation. Sa tulong ng Office of Civil Defense, naisakay po natin ang relief goods para sa libu-libong apektadong residente gamit ang Philippine Air Force C-130 plane. Nakatakda po natin ipamahagi yan sa munisipalidad ng Datu Abdullah Sangki sa Maguindanao del Sur ngayong weekend. Sa mga nais tumulong, maaari po kayo magdeposito sa aming mga bank account o magpadala sa Cebuana Lowolier. Pwede ring online via GCash, Shopee, Lazada at Globe Rewards. Good evening mga kapuso! Singtigas ng yelo ang dedikasyon ni Rian Ramos para sa kontribida role as Mitena sa inaabangang Encantadia Chronicles Sangre. At di lang siya nag-train physically para sa fight scenes, na-challenge din sa pag-aaral ng bagong lengguwahe na mapapakinggan ng Encantadix. Makichika kay Aubrey Carampel. Ang sanggol na matagal na wala ay naging isang reyna. Kasing lamig ng niebe ang puso at magdadala ng kaguluhan at kadiliman sa mundo ng Encantadia. Siya, si Kera Mitena, ang reyna ng Miniave na ginagampanan ni Rian Ramos sa inaabangang Kapuso Telefantasia na Encantadia Chronicles Sangre. Si Mitena, ang kakambal ni Bathalumang Cassiopeia, ang unang reyna ng Lireo. Sabi ni Rian, malaking hamon para sa kanya ang kontrabida role na ito na kung ilarawan niya ay komplikado at ubod ng sama ang karakter. Hindi ko siya madi-describe as Grey. She's the most evil. Ang pinaka-evil na nilalang na tumapak sa Encantadia. Oo, napakasama niya talaga. Bilang paghahanda sa role, nag-training si Rian ng iba't ibang klase ng martial arts at paghawak ng sandata. Dahil marami raw siyang fight scenes, palaban at walang kinatatakutan si Mitena. Mahirap siya for me. Di naman pwedeng walang dahilan kung bakit siya masama. So, ginagawa ko pa rin siyang totoong tao para sa akin kung bakit siya dumating sa ganung punto. Kung ang Encantadia ay may salitang Enchan, may sarili ring alpabeto ang Miniave na inaral din daw ni Rian. Aubrey Carampel, updated sa showbiz happenings.